Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa yung dating bahay ni Michael Yang. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Alam nyo ba na sa batas, hindi lang yung gumagawa ng peke ang pwedeng makasuhan ng falsification of public document, kundi pati na yung gumagamit nito bilang totoo? At yan mismo ang kinakaharap ngayon ni Orly Gutesa, ang dating Philippine Marine na umingay sa Senado matapos niyang sabihin na nag-deliver umano siya ng cash-filled suitcases sa mga bahay ni na Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Now, ayon sa isang October 24 order ni Manila Executive Judge Carolina Sison, may sapat daw na basihan para kasuhan si Gutesa ng falsification. Ang dahilan? Yung sinumpaang salaysay na ipinasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ay may peking notarial signature gamit ang pangalan at notarial details ni Attorney Petchy Rose Espera. Pero si Attorney Espera mismo ang nagsabi na hindi niya pinirmahan ang affidavit ni Gutesa at wala ito sa kanyang notarial register. At base sa investigation ng NBI, lumalabas na ibang tao pala ang pumirma sa affidavit, hindi si Attorney Espera. Dagdag pa ni Judge Sison, dahil si Gutesa ang nagpresenta ng dokumentong ito sa publiko, siya ang presumed forger maliban na lang kung magbibigay siya ng satisfactory explanation. Sabi pa ng hukom, whoever is found in possession of a forged document and uses it is presumed to be the forger. And I agree with her because sa ilalim ng Article 172 in relation to Article 171 ng Revised Penal Code, may falsification of public document kapag ang isang tao ay nagsasagawa ng mga gawaing nagpapanggap na totoo ang isang peke, gaya ng paggawa o paggamit ng dokumentong may forged signature o notarial seal. Kaya kahit hindi si Gutesa ang mismong nagpeke ng pirma, the mere act of presenting that falsified affidavit in the Senate hearing already exposes him to criminal liability. Ang tawag po dito ay use or uttering of falsified document under Article 172 of the Revised Penal Code. Pero teka lang, automatic bang guilty agad si Gutesa? Hindi rin. May pwedeng depensa si Gutesa rito. Kasi sa mga felonies na may dolo o criminal intent tulad ng falsification, good faith is a valid defense. Kung may papakita ni Gutesa na akala niya ay humarap siya sa isang tao na nagpakilalang si Attorney Espera, then he could argue that he acted without malice or intent to deceive. Ibig sabihin, if he is able to prove that he was in good faith because he really believed that the notarization was legitimate, pwede siyang maabsuelto sa kasong falsification dahil wala siyang criminal intent na manlinlang. Ngayon, paano naman yung mga politiko-fiskal na gumamit ng affidavit gaya ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor? May pananagutan din ba sila? Ayon kay Judge Sison, lahat ng taong gumamit o nagpresenta ng nasabing falsified document ay posibleng managot din. Pero may malaking depende rito. Dapat mapatunayan muna na alam nila na peke ang notarization at forged ang pirma ni Attorney Espera. If it is proven na may knowledge and intent silang gamitin ang peking dokumento, then pwede silang managot sa use of falsified document. Ngunit kung wala silang alam at naniwala din silang authentic ang affidavit, then wala silang kriminal na pananagutan. At isa pa, hindi ibig sabihin na peke rin ang mga nilalaman ng affidavit ni Gutesa because we have to differentiate between the truthfulness of his statements and the authenticity of the notarization. Notarization only adds a presumption of authenticity. Hindi ito ang nagpavalidate ng katotohanan ng kanyang statements sa affidavit. Peke ang notarization, yes, pero hindi ibig sabihin kasinungalingan na rin ang laman. And I agree with Senator Panfilo Lacson. Kahit peke ang notarial signature, valid pa rin ang sworn testimony ni Gutesa sa Senado. Bakit? Kasi doon mismo sa hearing, personally siyang nanumpa bago niya binasa ang kanyang salaysay. In legal terms, that defect in notarization was cured by his oath before the Senate itself. Kaya yung mga sinabi niya ay maituturing pa ring testimony under oath, hiwalay sa isyong notarial forgery. So to summarize,
Number 1, si Orly Gutesa ay posibleng managot sa falsification of public document or at the very least, use of falsified document dahil ipresenta niya ang isang affidavit na may forged notarial signature. Number 2, if it is proven na alam ni na Marcoleta at defensor na peke ang notaryo pero ginamit pa rin nila ito, then maaari rin silang managot for the crime of use of falsified document. At panghuli, kahit may defect ang affidavit, valid pa rin ang sworn testimony ni Gutesa dahil personal siyang nanumpa sa Senado. Sa batas po, hindi sapat na may affidavit ka lang. Dapat siguraduhin mong properly notarized at lehitimo ang dokumento. Dahil kapag peke ang notaryo, kahit hindi ikaw ang nagpeke pero alam mong peke ito, you can still be held criminally liable. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.